Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about our President Bongbong Marcos Jr. and the US delegate sa Pilipinas. So siguro hindi naman na ito lingid sa inyong kaalaman na pumunta po dyan ang US Secretary of State na si Antony Blinken, no? Na kung saan mukhang there is a preparation. Mukhang inaawitan talaga tayo ng mga Amerikano kasi nakikita nila yung potensyal. Baka itong mga to nabasa na yung balita, no? Nakapokus sila diyan sa Indo-Pacific no? Nabasa na, napag-alaman na nila yung sinabi ng Chekwa na merong 100 million tons of oil dyan sa ating West Philippine Sea. Eto na naman sila. Baka gusto rin nilang makakuha ng portion doon sa ating Filipino pie. Ano yung Filipino pie natin? Di buko pie. Ang dami po niyan dyan sa papuntang Laguna, Batangas, Cavite. Di ba? Buko pie, buko pie. Alam pala sabi ko American pie, iba yun. Pizza yun sa atin. Buko pie. Charap-charap nun. Yun po yung mga namimiss ko, yung espasol. Diyan sa Laguna, yung mga kainan dyan na Bulalords. Di ba? So bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay po guys at shout out sa lahat ng ating, at pasalamat pala sa lahat ng ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings tulad ni yung mga latest po nakalimutan ko na naman po mga kababayan, pasensya na kayo. Titingnan ulit natin yung ating community. Si Ginoong Eddie Ortiz at si Binibining Mirna Buday, no? At ganun din po meron pong nagpa-member na isa, si Scorpio Woman. Ayan po, maraming salamat po sa inyo and may God bless you all sa pagsuporta sa ating channel. Ganun din, shout out lang natin yung mga regular natin sa ating video premiere. Si Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina, si Laura Liz, wala na po yung kanyang Mr. Right and Mr. Left. Solo flight na po siya. Si Laura, si Ai Chang, na hinahanapan pa rin natin ng ramen. Si Miyu, na pareho po silang taga Japan ni Ai Chang. Si Maritel T, si Priscilla Asception, happy birthday once again. No, may the Lord bless you and give you good health and long life. Si Ate Mighty Baisa, si Mami B, sino pa? Ninita Umali, Nilda Arceo, RN Tusen, si Red, si Kuya Dani, si Mohamed, at yung iba pa po, si Carcleya, si Ate Carcleya, na magpapalit yun. At kung di na po kayo nabanggit, pasensya na po, no? Dami nyo na, no? Okay? So, tuloy po tayo dito sa ating topic. I-background natin. Kasi, ito pong presidente ng Amerika na si Joe Biden, malapit na po yun. Mag-e-election na dito ng November. Ang kalaban niya na naman, rematch po ito, rematch. Si Donald Trump. Matunog po ngayon ang pangalan ni Donald Trump. Mukhang sa akin lang opinion. Baka may tulog si Joe Biden dito. Pareho naman ang may mga edad yan. Baka puro tulog na lang sila. Ewan ko po sa mga boboto dito. Pero sa aking opinion lang, mukhang matunog si Trump Ang tanong na lang natin kay Donald Trump, sana i-continue niya yung ating kasunduan diyan sa West Philippine Sea. No, mukha namang si Donald Trump okay naman yan. No, sa akin lang pong opinion. Paano naman silang okay? Basta ang mahalaga sa atin ay to protect our national interest as Filipinos. Okay? No? Pulikat na sinong manalo pagpatuloy ang magandang relasyon. Na kay Pangulong Bongbong Marcos na rin po yan. No? Kung ano man ang ano. Siguro alam na nila yan. Kasi sabi naman ni Philippine Ambassador to US na si Romualdez, nakausap niya na yung isa sa mga sa kampo ni Trump na walang magbabago sa relationship ng Amerika
at ng Pilipinas. At meron sana akong hiling sa Amerikano. No? Dito lang. No? Matagal na natin tong hinihiling pero simulan muna natin ito. Background natin. Yung economic managers, economic team ni Biden, nagpunta po ng Pilipinas. No? Nung last week lang yan, bago tumungo ng Germany o Australia ang Pangulo. Ha? Nandun po yan. Ito, sabi ng politiko. US government wants Marcos leadership to succeed. Oh, wala naman sanang traiduran. Tulad nung 1986. Sa bagay, may eksi lang ang 6 years. Di ba? Oh. At saka, itong si Bongbong Marcos, he knows what to do. It will never repeat the history. Di ba? Ibahin nyo ang ama sa anak. Kanya-kanyang diskarte yan. And the term, 6 years lang. One and done. Di ba? Imposibleng mag-declare ito ng martial law ng tulad ng sinasabi ni Talakitok Hampi-Dampe Harry Roque. Kathang isip lang ni Roque. Masyado pong naninira talaga si Roque. No? Sila mga anti-Marcos po yan. No? Pero ang gobyerno ng Amerika, they want PBBM's administration to succeed. At nag-ano nga po sila Di ba magbibigay ba sila o nag-pledge sila ng $1 billion para tugunan ng ating ekonomiya? Tulungan, di ba? Ayan sabi, United States of Commerce Gina Raimondo has commended President Ferdinand Marcos Jr. for his good stewardship and leadership, economic success, and empowerment. So ito pong sinabi nitong si Secretary of Commerce Raimondo. Mamaya sa separate vlog na natin content, ipapakita natin sa inyo yung sinabi ng isang yung World Economic Forum. Ang ganda ng projection nila, no? Sana tuloy-tuloy ito at itong Senado natin, no? Do the right thing. It's not for your own sake, but it's for the sake of our nation and our people. Do the right thing. Nakita nyo ang Pangulo, sobra-sobra ang paghihikayat ng mga investors, mga magninegosyo sa ating bansa. Do the right thing because people are watching, observing, and taking notes. Do the right thing. Yan lang po yan. At po sabi ni Raimundo, we certainly support your leadership. Your agenda is economic success and empowerment. We want to help you and be successful. Every U.S. business has positive things to say. Experience in the U.S. And in the U.S., Microsoft, UPS, they like it. The excellent workforce. English is speaking. So I think that's a good thing. The trade official said the U.S. and the Philippines can further expand their business relationship, noting that some companies in the American delegation are new to the Philippines and U.S. officials are introducing them to opportunities in the country. Raimundo said the Indo-Pacific region, which accounts for 40% of the global economy, is at the top of the list for U.S. companies and investors. Punta na kayo sa Pilipinas. Ngayon, kaya tulad na sinasabi ko sa Senado natin, do the right thing. Diba? Ang dami pong interesado. Sana makuha nyo nga si Elon Musk Saka yung Apple dyan diba? Laking negosyo niyan. Diba? Negosyo. Trabaho para sa ating mga kababayan. Para kung umunlad man, hindi na tayo magpapadala ng ating workforce sa ibang bansa. Doon na lang yung mga katalinuhan, kagalingan, kasipagan ng mga Pinoy, ilagay nyo na lang sa ating bansa. Tulungan nyo rin po yung mga local scientists natin. Kasi meron po akong nabasa dyan yung mong proyekto nila. Ang ganda ng proyekto pero kulang sa suporta ng gobyerno Local scientists. Sa atin na. Para yung kung maka-invento ng i-patent natin, Filipino-made. Filipino scientists, engineers, architects, professionals, di ba? Ang tatalino ng Pinoy. Butik na yan. Interest of the private sector in the Philippines and other ASEAN countries is very high. But it is with the Philippines that we have longest ties and access, and that's important. Siyempre, meron silang national interest dyan. To continue sailing on the Indo-Pacific region. Yung mga antay dyan, Jaime Marcos,
Nasaan na yung Senate resolution mo? O bakit ang dami na namang mga Amerikano dyan sa White House tuloy? Sa Malacanang. O, di ba? Ano na, Amy? Ano? Di ba ikaw, konting kibot lang ng US eh. Senate resolution, iimbestigahan ko. O ayan, anong sabi ng US? We want your government to succeed. Or leadership to succeed. They will help your brother to succeed. So therefore, any attempt to oust my ninong PBBM? Sige. Baka padala na lang kayo ng drone. Padala kayo ng F-22 Raptor. Ewan ko lang. Di ba? Di ba, Elora? Ang dami dyan. Nandyan yung dalawa yata, yung aircraft carrier sa Palawan. For his part, Marcos Jr. thanked the U.S. delegation for coming to the Philippines to discuss various opportunities and collaboration effort. Sabi ng Pangulo, I am very happy that you come so we can discuss with the U.S. the potential that we have. Yan. Tama. In the same period, noong 2023, the total bilateral merchandise trade amounted to $19.96 billion with export value at $11.54 billion and import value of $8.41 billion. Ang laki pala ng export natin sa Amerika. Okay? Eto pa. Now, pumasok na po mga kababayan. After ni Raimundo pumunta dun sa ating bansa, ano na ang nangyari? Ha? Eto. Manila Bulletin muna. Ha? To. Sabi dyan, actually na-report din to sa iba't ibang mga news agency. Marcos, Biden, Kishida to hold White House Summit in April. Ayan. Yan po, pinatunayan po yan. No? Hinanap ko po yan. Diyan po sa whitehouse.gov. Statement from Press Secretary Karine Jean-Pierre on the upcoming Trilateral Leaders Summit of the Philippines, Japan, and United States. Ha? Totoo po. Nasa bulletin ng White House. President Biden will host President Ferdinand R. Marcos of the Philippines and Prime Minister Kishida Fumio of Japan on April 11. Ilang linggo? Ano na lang yan? 3 linggo na lang. No? At the White House for the first, unang-una, Trilateral US-Japan-Philippines Leaders Summit. At the summit, the leaders will advance trilateral partnership built on depth, historical ties of friendship, robust and growing economic relations, a proud and resolute commitment to shared democratic values and a shared visions for a free and open Indo-Pacific. Yan, sabi niya. Free and open Indo-Pacific. So therefore, US and Japan will not allow China to dominate that Indo-Pacific area. No way, Jose. Hindi rin kami papayag that you keep intruding on our West Philippine Sea. What is ours is ours. Yung sa inyo yan. Hindi kami ang nangunguha o nagnanakaw ng mga kung anuman ang dapat dyan sa aming West Philippine Sea. Hindi rin kami ang unang nag-instigate ng ganyan. Kayo yun. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ito na i-vlog ko na, hindi kami ang nagsimula niyan sa West Philippine Sea. Hindi kami. Kayo. Di ba? Ayan po yung sabi dyan. Ngayon, I think ito rin yung nilalaman ng balita sa Manila Bulletin. The leaders will also reaffirm the ironclad. Dito, paulit-ulit natin naririnig to eh. Sino ba yung US Department, Defense Secretary? Si Lloyd Austin. Ironclad commitment. Si Blinken, sabi niya, ironclad commitment. Eto na naman. Press Secretary na. Ironclad alliances between the United States and the Philippines and the and the Japan. Ayan, pare-pareho naman to. And United States and Japan.
The US Press Secretary also stated that the three leaders are set to discuss trilateral cooperation on a range of issues including the promotion of inclusive growth and emerging technologies, advancing clean energy supply chains, and climate cooperation and further peace and security in the Indo-Pacific and around the world. Ayan. Biden will also host Marcos for meeting at the White House to review the historic momentum in U.S.-Philippines relations. They will discuss efforts to enhance cooperation in economic, security, clean energy, people-to-people ties, and human rights and democracy. The President will reaffirm the ironclad alliance between the United States and the Philippines and emphasize U.S. commitment to upholding international law and promoting a free and open Indo-Pacific. O, ayan. Yun ang sabi. Ha? Tiyak yan. Galing po yan dyan sa statement of the White House. Ha? Okay? So, tama sila. Diba? Free and open Indo-Pacific. Ano ang sabi ni Biden kay Xi Jinping nung nandyan siya sa, sa San Francisco? Yung summit ng US-ASEAN ba yun? O whatever. Dictator si Xi Jinping. Ano lang ang balik ni Xi Jinping? We don't want a hot or cold war to anyone, especially the US. Pero sinungaling. Ano sabi niya? Sa military niya ngayon, prepare for military conflict at the sea. Kaya pala, nagbibuild na naman ng ika-4 nilang aircraft carrier. O di ba? Ang galing mambola, parang si Kibuloy, parang si Digong. Birds of the same feathers talaga ang mga kupal. O ngayon, may trilateral yan ha, first. Ngayon, pumunta si Blinken. State Department. Ha? State Department yan. Anong sabi sa Presidential Communications Office official Facebook page? PBBM hosts dinner for Secretary Blinken, cites importance of tackling significant global issues. O, tingnan nyo po yung larawan na yan. Ha? Courtesy of PCO. Diba? O, yung mga nanditong mga Filipino-American, bahala kayo kung Democrat kayo o Republican kayo. Bahala kayo. Basta sa akin, ang national interest ng bansang Pilipinas ang gusto ko. Hopefully, ito, sa totoo lang, ito matagal ko nang inaawitan to sa Amerika. No? Ngayon, nakikipag-tie up kayo sa amin. Meron kayong gusto, meron silang gusto dyan. They want an Indo-Pacific dun. Ha? Okay? Unang-una, kung sakasakali may pumutok dyan, gaano kayo kabilis dumipensa sa amin? Kasi yung mga anti-Marcos, sabi nila, sinasalang nyo kami sa gera eh. Diba? Now, gaano kabilis ang tulong? Diba? Layo nyo eh. Malapit yung Japan base. Diba? Sa Japan. Yung sa Pacific. Diba? Dito sa eastern side. Yun na saan yung Philippine rice. Diba? Baka mamaya, tulad nung sabi ni Apo Lakay noon sa kongreso nyo, while you guys are still talking at your Congress, we are dying there. Ano? Ganun pa rin po ba? Ha? Sakasakali lang. Sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakita ko po to sa politiko eh. Segue lang natin ito saglit. Nakita ko lang po talaga sa politiko. Sabi niya, politiko, Marcos to activate US Defense Pact if may condition. If, ayun ang sabi niya. Ito, President Marcos Jr. said that he would only invoke the country's mutual defense treaty with the United States if China's action, ito yung if China's action in the West Philippine Sea became an existential threat to the Philippines. Existential threat na. Marcos, however, said the Philippines is keeping the current tension in the West Philippine Sea at a manageable level and will continue to engage in diplomacy. You see, we avoid, as I said, when we think about peace, the national interest, it does not serve any purpose to heighten tensions. To say, okay, I am invoking now the MDT. I don't think anyone wants that. Correct. Unless the effects are such that it will become an existential threat to the country, then
I think it's very easy to say that will trigger the MDT, the agreement between the United States and the Philippines. O ayan po, existential threat. What do you mean by existential? O kayo mga kababayan, ano ba dyan? O yung mga magagaling dyan sa English. Ito po ang sabi ng existential threat. Is a threat to a people's existence or survival. Yun na yun. Alam nyo na ibig sabihin yan. Nangyari na yung hindi dapat mangyari. Ayun lang sabi ng Pangulo. Pero sabi niya, we try to avoid it. As long as possible, we will do some peace and dialogue, no? Diplomacy. O ayan, nakita niya. Okay? So yan. Balik tayo dito sa dinner. Nag-toast pa sila. Yung mga Amerikano. Ang tanong yan. Sana hindi kayo two-faced dyan, mga Americans. Huwag kayong magpaka two-faced. Ito po ang sabi. President Ferdinand Marcos hosted Tuesday at informal dinner, U.S. Secretary of State Antony Blinken saying it is important for the two nations to tackle globally important issues. We are all familiar with the situations that you are having to deal with the world, and it's extremely encouraging for the Philippines that despite of these extremely important issues that you have to attend, that you consider the Philippines important enough to take time from all globally important issues to come with us in the Philippines today. Yan. Ito po ang sabi pa ng Pangulo. As with many meetings that we have with yourself, of these officials, our meeting always cover a great deal, great regard, wide scope, and as again, this happened in a quick chat that we just have, and this is absolutely necessary. It is important that we continue to do that. Ayan, natutuwa po ang Pilipinas. Okay? Now, ito pa, sama na natin to para lalong mapurga yung mga anti-Marcos dito, anti-government. Ito po, sabi naman ni Blinken. PCO pa rin. Blinken tells PBBM, PH, US relations more than rock solid, a priority of Biden administration. Siyempre, si Biden ang Pangulo dito eh. The ties between the Philippines and the United States is a priority of US President Joe Biden. This was a statement made by US Secretary of State Antony Blinken at the Malacanang Palace, where he reaffirmed his government's commitment to the bilateral ties between the Philippines and the US. Quote, so important to us is even as we're dealing with those challenges, our focus, our engagement, our commitment to the Indo-Pacific, laging binabanggit yung Indo-Pacific are at large, and to the relationship, the alliance between the United States and the Philippines in particular is more than rock solid. Yan. Ironclad, rock solid. Siyempre may interest sila. Ang yaman kaya ng West Philippine Sea? Even the former president, si George Bush, yung anak, tinanong siya, Mr. President, who do you think, what country is the richest? The Philippines. Alam niya. Diba? Bakit niya nasabi yun? Tinawag kasi tayong Pearl of the Orient. When you said pearl, diba? Maganda, makinang, na perlas, mayaman, mahal ang value. No? Isipin nyo na lang, in and out of our country, yung natural resources natin. Ang yaman. Yun nga lang, hindi natin kayang pangalagaan at gamitin ng tama. At kung magamit man, ang nakikinabang ay iilan lamang. Mga politikong ganid at mga oligarkong ganid. Dapat talaga, it's about time. Panahon na talaga na mag-voice out ang mayorya. Kami naman, kayo, lumalamon na kayo ng kwarta, hindi pa ba sapat? Pati nga Chocolate Hills, na dapat, walang dapat magtayo dyan ng resort. Itok-tok ng Chocolate Hills sa Bohol, ginawan nyo ng resort. Sino yan? Kailan yan na-build? Dapat yan talaga may managot. Even though nasabi nyo, hindi, ano naman yan? Yun na lang, tourist spot na yun eh. Tourist destination na makita mo yung Chocolate Hills eh. Hindi nga lang nagme-melt in your mouth. Diba? Meron pa pala. May dalawa pa nakatuktok. Pambabalahura sa kalikasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi natin alam gamitin, respetuhin ang kalikasan. Hindi naman po lahat. Kasi po yung friend natin na taga Palawan, sila talagang very active sila sa pag-protect sa kanilang kalikasan diyan sa Palawan. Yung kanilang LGUs very active, 'di ba?
The law is the law. Enforcement of the law. Yun ang kinikwento sa akin. Siya, nasa nasa LGU siya eh. Yung paniniwalaan ko. Sana ganun. Lahat. Sa amin, sa Zambales, no? Ito, Eratom lang. Hindi pala congressman ng distrito, 2nd district si Kong Hun. Pasensya naman po, Congressman Kong Hun, ha? Sa amin ka lang pala. District 1 lang pala. Dalawa pala po ang distrito ng Zambales. Na? District 1 from Olongapo to Subic. Si Congressman Kong Hun. Okay. Pasensya naman. Nakastigo natin siya sa dredging. Hindi pala siya kasama. Hanggang Subic lang pala siya. Pasensya naman, Kong, ha? Huwag ka magalit sa akin. Tagaga po ako. Constituent mo ako. Pero concerned po ako sa dredging na nangyayari dyan sa karatig bayan natin sa Zambales. Yung pala, may iba po palang congressman doon, District 2. Yun ang dapat nating kalampagin. Paki-check nyo po yan. No? Kasi hanggang parte ng Botolan, hanggang Santa Cruz na siya, yung District 2. No? Kaya kay Congressman Kong Hun, kung napapanood nyo po ito, yung mga ni Congressman Kong, pasensya na po kung nakastigo kayo dun sa previous vlog natin, no? Pasensya po. Okay? So yan po yan, mga kababayan. No? Panawagan natin dito sa US, no? Ang dami pong mga Filipino-Americans na dito. Mga dual citizens na po. Million po ang mga Pilipino na nandito sa Amerika. We love to go to the Western countries kasi the freedom, the privileges, and the rights we enjoy in these Western countries. Di po ba? Tama, mali. Now, sa Amerika, bakit tayo parang nahihigpitan pagdating sa yung mga visa? Wala man lang tayong visa waiver sa kanila. Di ba? Sana, bigyan nyo rin kami ng pagkakataon, no? Yung mga kapwa namin Pilipino na i-visa waiver nyo na. No? Kasi mahigpit naman kayo dyan sa consular eh. Di ba? Meron kayong mga pamamarang paano ma-check kung merong anomalya, merong mga kaso yung mga nai-interview ninyo. Sana bigyan nyo na lang ng visa waiver. Kung may kakayahan na pumunta ng Amerika, syempre gagastos yan dito. Mamamasahe sila. No? Ngayon, bigyan nyo na lang ng clause. Kung nag-stay dito, nahuli, ban ka for life. Ganon. Matatakot po yung mga kapwa namin Pinoy na mag-stay longer dito. Kasi dito yan susunod sa batas yan. Pagtawid lang yan sa crosswalk, pipindot yan ng button. Hindi tulad po sa amin, mga suwail lang. Di ba? Bakit yung ibang bansa, binibigyan nyo sila ng visa waiver for 90 days? Bakit hindi nyo gawin yan sa aming mga kababayang Pinoy? Gustong-gusto nyo naman kami. Di ba? Inaawitan nyo palagi kami. Paano naman yung aming interes? Kung yung mga citizen nyo nga no? Walang visa-visa. Basta wag lang mag-stay ng more than 90 days. Kung more than 90 days o 1 year, kumuha na ng Filipino visa. Bakit kami hindi nyo rin ganun? Dapat, di ba? Symbiotic. Hindi. Mag-a-apply ng visa, no? Interview, may ganitong magkano? 5,000? Di ba? 5,000 na ba? $100. Pag hindi nakapasa, di sayang yung 5,000. Uulit na naman siya. Kung nag-tripping yung consul, pinagtripan ka, di sayang yung pera mo. Kung how many times ka nag-apply. Di ba? Ganun. Tama nyo ako, mali ako. Tama ka. Sabi na lang ni Ninong PBB, pwede ba? Bigyan nyo na rin kami ng visa waiver dyan. Ako. Kung may ganun, pakuhanin ko lahat ng passport yung mga kapatid ko. Punta kayo dito. Yung pamasahe, punta tayo dyan sa Vegas. Di ba? Magtuturo sila. Yung katiting na $100, pinagkakitaan nyo pa rin kami. Di ba? Ang tagal na nating may alyansa. Pero kami ang kinakawawa nyo pagdating sa visa program. Di ba? Ang hirap kumuha ng tourist visa. Ilan ang nadi-deny? Meron nga akong kwento sa inyo. Bago ako pumunta dito, may co-teacher ako sa isang school na pinagtuturuan ko. Nung nalaman niyang aalis na ako, kasi nakakuha ako ng working visa, kasi computer programmer ako, nakakuha ako ng visa, actually, na-apply na yun bago pa mag-Y2K. No? Nakuha ko lang nung June of 2001, bago mag 9/11. Na-approve ako.
Wala akong interview sa embassy noon. Ang sinabi lang sa akin ng embassy, just submit all your papers. A week after, dumating yung visa ko sa passport. Aprobado. 3 years working visa, extend ulit ng 3 years hanggang sa makakuha ka ng green card, ganyan. Ano nangyari? Yung kasama ko, tanong siya, oh, bilis mo naman makakuha ng visa. Ano bang ano mo? Working visa ako eh. Ha? Ay, bilis. Ba't ikaw? Sabi ko, nag-apply ka ba? Oo, nakakalima na nga ako. Ano ina-applyan mo? Tourist. 5 beses na siyang bumabagsak. 5 beses na rin siya nagbabayad. Diba? Sa BPI pa dati yun eh. Yung i-deposito mo, tapos bibigyan ka ng number. Oh, tapos tatawag ka, set for appointment. Eh, minsan yung mga consul trip eh. Eh, di sana kausapin na lang ng presidente. Bigyan naman kami ng 60 days o gano'n, 90 days, visa waiver. O di kaya 30 days lang, 1 month. Hindi naman siguro magtagal ng 1 month yan dito. Ang problema kasi sa atin mga kababayan, sa dami na ng mga Pilipino dito, no, baka nahirapan naman sila. Hindi yun ang kasunduan natin, di ba? Kung pauwiin, 30 days lang, uwi ka na. Wala kang gagawin dito. O, niisip ko nga nun, kung ang Pilipinas kaya, geographically nakadikit sa border ng Amerika, baka ang dami na rin nag-border crossing. Di ba mga kababayan? Yung mga karatigan nga dito, yung Mexico, dyan, no, yung Mexicali. Dami dyan, laki-laki ng border dyan. Nakikita ko. Di ba? Bakit hindi natin sabihin yan sa US, no? Tagal na nating magkaalyansa, but you're giving us a hard time to get a visa? Eh, yung ibang bansa nga dyan, binibigyan nyo sila ng visa waiver? Bakit kami? Tapos pag lapit kayo ng lapit sa amin. Di ba? O, gakasar kayo eh. O, yun lang po ang sabi ni Blinken. Rock solid. Priority daw ng Biden administration ng Pilipinas. Eh, ganun naman pala. Sana bago matapos ang termino ni Biden, bigyan nyo na kami ng visa waiver. Visit kayo eh. Kayo naman, yun naman mga kababayan natin na ng visa waiver, ito pa rin yun naman yung sinabi nyo na babalik kayo ng Pilipinas. Huwag kayong mag-TNT, mag-illegal. Masama po yun. Fulfill your promise. Di ba? Ayun lang sa akin, no? Naawa kasi ako sa mga kababayan natin na hindi naman talaga mayaman, yung gusto lang pumunta ng Disneyland, Las Vegas, sa Florida, sa New York. Punta kayo ng East Coast. Eh, ang niliit na state niyan eh. Pwede mo lang i-drive yan eh. O kaya sumakay ka ng train sa Philadelphia. Eh ako hindi pa po nakakapunta dyan. Tagal-tagal ko na dito. Hindi pa ako nakapunta ng New York. Hindi pa ako nakapunta ng capital. Ang napuntahan ko lang yung kapitbahay namin, Arizona, Nevada. That's it. Tamad po ako. Wala. Eh, dito sa California, laki-laking state nito eh. Haba ng mga driving dito, nakakapagod. Eh, sa East Coast, sakay ka lang ng trend daw eh. Nandun ka na. O, kaya yung iba pupunta ng East Coast. Pagdating sa West Coast, pagod ka. Drive. Kaya nga mag-drive ako hanggang buwan. O diba mga kababayan? O gusto mong pumunta ng Universal Studio. Saan? Florida o California? O diba? Gusto mong pumunta ng Big Bear, Mammoth Lake, Lake Tahoe, o San Diego. Ang dami dyan. Biruin nyo, mind nyo, lapit lang ng San Diego, di ko pa napupuntahan yung USS Midway. Puro kasi seafood. Pagkain Pinoy ang pinupunta. Hindi ako, gusto ko yung para bang mag-tour ba? Nakakatamad mag-drive. Kasi pag mag-tour kami, ako palagi driver. Hindi po ako inahalinan ng misis ko, tutulog lang sila. Ako nakamulat pang gano'n. Kaya panay kape pag nagda-drive eh. Di ba, Kuya Danny? Oh, si Hattori. Si Hattori, sarap buhay yan. Namimingwit na lang yan dyan eh. Yung ganun, no? Nangangawil na lang sila. Oh. Tulad nitong pupunta kami ng Sacramento sa spring break. Naisip ako mag-drive pero nag-change ako. Anak ng putik. Almost 12 hours driving. Eh ako lang magdadrive. Lumipad na lang tayo. Ayun, may mura. Oh, murang airfare ng Southwest. Oh, hindi ko po pinopromote ang Southwest. Tapos nag-rent akar ako, budget.
Tapos yung mumurahing hotel lang, pwede na. Nandun kasi yung panganay namin doon nagtatrabaho spring break nung mga ading niya. Puntahan natin, sabi ni Mrs. Okay, may budget ka? Meron. Okay, sige, go. Ganun po. Kung may budget, pwede. Pero pag wala, sige, nood ka na lang ng Netflix. Nawala tayo, na off topic tayo mga kababayan, napakwento tuloy ako sa inyo. No? Ganun lang, ako matagal ko nang iniisip yan. Kasi nakita ko yung kalagayan ng mga gusto lang talaga, yung mga gustong mag-tour, di ba? Bakit ang US ang higpit-higpit sa atin? Kaibigan naman natin sila. Ang tagal na, more than 100 years na tayong may bilateral tie sa kanil. Bakit pilit pa rin nilang, sige mag-tourist kayo, bayad kayo. Pero pag sila pupunta doon, wala. Passport lang nila na blue, okay na. Basta wag lang magtagal ng 90 days. Kasi iniisip nila, mga Pilipino, magti-TNT yan eh. Kaya dapat, tayong mga Pinoy, dapat, na rin tayo, maging, yung masunurin na rin na tayo sa batas. Maging tayo, if you said you're gonna be a tourist. Ngayon, kung gusto mong maghanap ng trabaho, umuwi ka muna, hanap ka ng employer, sabi mo, petition mo ako doon ha. Ganon. Huwag na kayo mag-stay. Kung may kapamilya kayo dito, huwag na kayo mag-stay. Burden lang kayo. Huwag na kayo magpa-burden pa sa economy. Pasensya naman po Pero ako nangangarap ako ng gano'n. Kasi ako gusto ko ring imbitahan yung mga kapatid ko. Wala naman na silang chance makapunta dito kundi mag-tourist lang. Wala naman silang ganong kalaking halaga. Diba? Siguro kung airfare lang, sagutin ko na. Kung mapag-iipunan. One at a time. Ikaw muna ate ha. Ikaw lang. Siguro sama mo isang mong anak. Hindi ko kayo kayang lahat. Ganon. Ganun lang. Okay, mag-ipon kayo dyan ng pocket money nyo. Diba? At least makarating man sila, makita nila yung itsura nung pinapangarap nilang Amerika. Diba? O kayo nga dyan na mga kababayan natin na nandito sa Amerika. I-correct nyo na lang ako o i-chastise nyo ako dun sa aking ambisyon na sana kahit pa paano mabigyan tayo ng visa waiver sa ating bansa. Tigil nyo na yung pangongolekta ng interview pa. Pwedeng interviewin para malaman nyo yung kung may criminal background. Pwede yon. Pero yung magbabayad pa, sayang Yung visa waiver. Pilipino ka, you have a visa waiver, that's it. Mati-check naman dyan kung sa Interpol kung may kaso kay. Di ba? Ngayon, lalo na ngayon, electronic lang lahat. Yung mga stamp. Dito sa California, yung LA, San Diego, nag-aano yan ng, hindi naman yung tinatatakan ka na. Punta ka na lang sa website, makita mo na kung kailan ka pumasok, kailan ka lumabas. Kasi nga, paper reduction. Di ba? Ngayon, idagdag natin to. Napahaba tayo ng kwento. Dahil dyan, merong ginawa ang US sa atin. Hindi po visa waiver. Ano yun? GMA News Online. US grants Philippines additional 25,300 metric tons of raw sugar in quota allocation. So, ginagrant daw nila yung Pilipinas ng additional 25,300 metric tons of raw. Hindi pa yan na yung parang yung inani lang. Hindi mo na yung gagawin pang pinong-pino, whatever. Raw sugar. The United States government granted the Philippines over 25,000 metric tons of additional raw sugar allocation that may enter America in fiscal year 2024. Meaning, mag-e-export tayo. Wow! Good job! Ang tanong, bakit naman tayo nag-e-export ng asukal? Tapos, mag-e-export tayo ng 25,000 metric tons of raw. Tapos tayo mag-i-import tayo ng processed sugar. Hilong-hilo ako dito mga kababayan. Ayan po yung sabi ng Office of the U.S. Trade Representative. In a statement, the U.S. Trade Representative said it was allocating the additional quantity of 125,000. Teka muna, ang gulo yata rin ito. Metric tons raw value on top of the 1.1 million metric ton raw value it previously committed under the World Trade Organization Agreement for fiscal year 2024. Okay.
The US government MTRB allocation scheme allows countries to export specified quantities of a product to the United States at a relatively low tariff. Oh, maganda naman yan. Yung taripa, mababa. Okay, that's good, no? Additional export yan. Ano ba talaga? For the Philippines, the USTR allocated an additional 25,300 metric tons raw value fiscal year 2024 out of the additional 125,000 metric ton raw value. It is, sa total pala ng 125. Nagdadagdag pa ng 25,000. Ayun. Ay, ayusin nyo para maliwanag. Ang gulo nyo eh. Di ba? Ang gulo-gulo eh. Kaya ano ba to? Nalilenlen tayo sa mat natin eh. O ayan, yan ang good news, no? Nagdagdag pa ng 25,300 metric tons on top of 125 metric tons of raw value ng asukal. No? Raw sugar ang i-export. Export. O, di ba? Kita ang Pilipinas dyan. O ngayon, ang tanong, mag-i-import ba tayo ng processed sugar? Di ba, DA? Di ba naalala nyo yung ano pati sa asukal dati? Asukal, sibuyas. Di kasama ba sa bahay kubo yung asukal? Bahay kubo, nandoon si Kalbo. Ang gulo mo, Tokis. Balik na tayo. O yan. Yun ang mga good news. Gusto nyo malaman ng bad news? Oh, hindi na. Tama na. Ang bad news, eto na naman sila. Eto na ang mga gunggong. O, tingnan nyo yung larawan na yan. Oh. Nagpro-protesta. Tingnan nyo. Blinken, war criminal, not welcome, bayan muna. Stop the genocide, pre-Palestine. Anong kinalaman ng natin yan sa Palestine na yan? Tingnan yung mga bayan muna, Blinken, kriminal yan. Itong mga to talagang Marcos, US diplomat, meeting, iprinotesta dahil sa patinding pangingi-alam. Gago, ang tawag dyan, bilateral ties. Paano pa nga pumunta dyan? Yung foreign ministry ng China, ano sasabihin ninyo? Di ba? WPS naman. Wala eh. Itong mga to, basta makakontra na lang. Ay anong gusto nyo? Wala na tayong bilateral ties. Saan tayo makikitie up? Doon sa mga terorista? Gonggong! Ito pa ang mga sabi nila. Marcos is treasonously? Treason daw. Nasaan? Saan sa konstitusyon na naging treason ang pakikipag-tie up ng Pilipinas sa Amerika? Di ba? Advancing the geopolitical interest of the US in the region by shamelessly offering the Philippines as a extension of the US military network. Nako! Ba't yung sisisi yan kay PBBM? Pinirmahan nga ni Digong. Bumalik siya sa DFA. BFA, Visiting Forces Agreement. Di ba nung 2021, yung latter years ng, ng 2021. July 2021. Tapos, in-extend nila EDCA. Ano nangyari dyan? Diba? Gago pala kayo eh. Kaya itong mga to, wala na lang gusto. Kayo yung mga pumipigil para sa kaunlaran ng bansa. Kayong mga progresibong grupo kayo. Pwede ba? Minsan naman. Tanong natin, kayo ba? Ano ba na nagawa nyo na sa bansang Pilipinas? Ano na naitulong ninyo sa ekonomiya ng ating bansa? Ano nang naitulong nyo para sa interes ng ating bansa? Sa West Philippine Sea, yung naglayag-layag yung mga kagrupo nyo, okay, so be it. Pero hindi lang naman kayo ang nag-a-advance ng interest sa atin sa West Philippine Sea. Di ba? Ay, yan lang, nakipagkita. Anong napala natin? Ayun, nagpapadagdag ng pasok ng 25,300 metric tons of raw value of sugar. That's a business. Ano pa? Magkakaroon ng pag-uusap, first trilateral talk between US, Japan, and Philippines. Ano makukuha natin doon? Binasa natin sa inyo. People-to-people ties in pre-Indo-Pacific. Talagang paigtingin kasi kailangan natin ng suporta nila in terms of military, in terms of economy. Diba? Kailan lang bumalik si Digong dyan? Hindi pa nga natin alam kung bumalik siya ng economy. Kasi diba umalis siya dyan noong 2016, October? Sabi niya, I'll be focusing my military and economic ties sa China at Russia. Goodbye, America. You lost me.
O ngayon, nagmalaki siya. Wala siyang napala. Ginago siya ng China. O bakit di nyo binatikos yun? Ba't di kayo nagprotesta doon? Di ba? Dahil takot kayo kay Digong. O, baka madedesyet kayo. Di ba? Ngayon, nag-usap lang. Ang ganda nga ng pinag-usapan eh. Ironclad commitment. Di ba? Ano bang ginawa ng Amerika sa inyo? Nagtayo ng EDCA. Ganon? Inalaw natin eh. Si Digong sisihin nyo. Diba? Gusto natin ng mga makabagong mga gamit. Pandigma. Pang-militar. Advancement of technology. Mga kaalaman para sa ating mga kasundaluhan. Eh kayo, anong ina-advance ninyo? Kakalat kayo sa kalye. Wala nga kayong mailabas na pruweba na sinasabi nyong treason. Yung ginawa ng Pangulo. So, ibig pala sabihin, lahat ng world leaders na makikipagkita sa mga iba't ibang leader, treason na sa kanila yon. Di ba? Labas yung ebidensya, paano naging treason yung galawang ganon. Yung pagkikitang ganon. Paano naging treason? Sige nga. Eh di sana treason na lang lahat yan. Tanggalin nyo na lahat nung nandyang mga embassies. Wala na dapat ibang embassy dyan. Walang US, walang China, walang Japan, lahat. Tanggalin nyo ang embassy dyan. Tingnan natin saan tayo dadamputin. Inalienate na nga ni Digong yung mga yan eh, nung time niya eh. Ano nangyari sa atin? We are alienated. Lalong-lalo sa pagninegosyo. Anong gusto nyong gawin, makabayan black? Ha? Kayong bayan muna. Kayong mga progressive group. Anong gusto nyong gawin? Eh yung mga financier nyo, nandito sa Amerika eh. Most of your, yung mga malalaki nyo, big time financier ninyo, nandito sa Amerika. Diba? Tapos sisigaw kayo? O therefore, yung mga financier nyo, baka mga US citizen pa nga yan eh. So therefore, ganun sila. Treasonous din. Diba? Advancing the interest of the US government. Eh, ilahad nyo muna sino yung mga financier nyo. Ilistan ninyo. At aalamin natin kung nasaan sila at anong citizenship nila ngayon. Tama, mali. Dami dito niya, no? Yun na lang pumunta ang Pangulong Marcos niya sa San Francisco. Yung napanood ko sa video ni DJ Byron, Music and Topic TV. Tingnan nyo, nandun sila. May mga puti. Oh, di ba? Ano yun? Nagpro-protesta kayo dito. Po-protesta kayo dyan. Sasabihin nyo, treasonous yung ginawa ng Pangulo, treason? Nasaan? Nasaan sa Constitution yun? Ibinenta ba ng Pangulo ang Pilipinas sa Amerika? Ginawa na ba tayong 51st state ng US government? Hindi. Alyansa lang. Kailangan natin yan para ma-deter natin yung pangwawalang hiya ng mga Chekwa sa ating mga jurisdiction and territorial waters. Hindi na naintindihan eh. Bulag kayo eh. Kakapal ng mukha nyong magaganyan pero mga financier nyo nasa Amerika. Diba? Buti sana kung ang mga financier nyo wala sa Amerika, hindi kayo kumukuha ng finance, yung fundings ninyo dito sa Amerika, hindi kayo kumukuha ng funding na dollar. Saan tayo, mga suot nyo dyan, mga ano eh, American brand. Di ba yung isa nga dyan, maka-Mac-float pa, tapos sisigaw na tuta ng Amerika, pero siya naka-Mac-float. Ay, ano ka? Gamul. Kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo dyan? No? Napakagandang ano yan. Ako, inaantay ko na lang yung April 11 na pupunta dito ang Pangulo. Malamang aalis ang Pangulo dyan, linggo na, April 10. No? Spring break pa nun, last day of spring break ng mga bata. No? So, hopefully, layo naman, Washington DC, sa East Coast yun. Hanggang RTBM na lang tayo mga kababayan. Di ba? O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.